Hindi ko mawari kung ano ang nangyari sa Pilipinas, kung ano ang nangyari sa San Diego. Bakit tila walang pag-usad, walang pagbabago? Bakit lamang ang lamang at ang agrabyado ay agrabyado? Bakit ang mayayaman na lamang ang yumayaman, subalit ang mahihirap ay lalong naghihirap? At bakit pa sunod-sunuran ng mga ito sa siyang nagpapahirap sa kanila? Babalikan kita, San Diego. Kukunin ko ang buhay na pinagkait mo sa akin. Nakikita ninyo iyan? Huwag na kayo magtaka kung bakit hindi umaasenso ang mga Indio. Sinasabi ko sa inyo, mas madali ang mamahala sa Europa kaysa manirahan dito sa Pilipinas. Malalaman nyo yun paglaon. Sinasabi ko sa inyo at maniwala kayo sa akin. Ano ho ang nais niyong sabihin, Padre? Halos 23 taon ako rito sa Pilipinas. 2 dekada roon ay sa San Diego. Sa unang bayan kung saan ako na destino ay talagang minahal ako ng mga tao. Nung lumisan ako, ay pinadalhan ako ng maraming regalo at nagsiiyakan ng mga kababaihan. Saksi na ako sa maraming bagay dito sa Pilipinas. Kahit hindi niyo ako maluloko kung ang bayan ito ang usapan. Matalino akong tao at hindi may pagkakailang napakatamad ng mga Indio. Wala nang masasahol pa sa katamaran ng mga iyan. Padre, hinaan lamang ninyo ang inyong boses. Hindi ba't Indo rin ang nagpa-unlock ng piging na ito? Huwag kang matakot riyan. Kilala ko si Tiago at hindi niya kinikilala ang kanyang sarili bilang isang Indio. Nariyan na pala siya. Ano po? Ating batiin ang anak ng aking matalik na kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Nagbabalik mula sa Europa matapos mag-aral doon ng 7 taon. Si Crisostomo Ibarra. Nag-aagalak akong makabalik rito sa Pilipinas, mga kaibigan. At narito pala ang minamahal na kura ng San Diego at siyang matalik na kaibigan ng aking ama. Kaibigan, maaaring inay totoo para sa iyong ama. Ngunit ako, kailan may hindi kitinuring na kaibigan si Rafael Ibarra. Sapagkat isa lamang siyang Indio na nagkataon ay mayaman. Maligayang pagdating, Ginoong Ibarra. Magandang gabi, Tenyente. Nakilala ko ang iyong ama. Naway, maging mapalad ka katulad niya. Lubos ako nagpapasalamat sa iyong mainit na pagbati sa aking ama. Napawi ang kalungkutan sapagkat hindi ko batid ang nangyari sa kanya. Vamos, nakahanda na ang hapunan. Pambihira. Negat pakpak. Ako ay dating kura at ito lamang ihahain niyo sa akin. Gino, gano'ng katagal nga ba kayo lumalagi sa Europa? 7 taon ako na malagi doon. Ano nga bang masasabi mong kagandahan ng mga bansa sa Europa kung iahambing sa Pilipinas? Bago ako tumungo sa isang bansa, ay naaral ko muna ang kultura at kasaysayan nito. At ang aking napansin ay magkaugnay ang kaunlaran sa kalayaan o pagkaalipin. Marahil ay, Yan lamang ba? Yan lang ba ang pinagweldasan ng pera para ikaw ay makapag-aral? Padre, hindi ko masasabing kawaldasan ng pera ang aking pag-aaral. Hindi. Napakawalang kwenta. Mga kaibigan, huwag ninyong ipagtaka ang pagturing sa akin ni Padre Damaso. Noong bata pa man ako, ay nakapagpalagayan na namin siya ng loob. Kung maaari, ako ay aalis na. Ngunit, paparating na si Maria Clara kasama ang kanyang tiya Isabel. Bukas po ay dadalaw ako rito upang makipagkita kay Maria Clara.
Ngayon po kinakailangan ko ng lumisan upang may dalawang mahalaga. Mag-iingat ka, Crisostomo. Nakikita niyo yan? Yan ang nangyayari sa mga Indio na kapag-aral sa ibang bansa. Napakabastos. Walang respeto. Dapat ay pinagbabawal na yun ng gobyerno. Hindi pa rin matigil ang pagbagabag sa akin. Nasaan na kaya ang aking ama? Bakit tila matigas ang puso ng padre sa kanya? Kailangan ko ng kasagutan. Ginoo, mag-iingat ka. Maging aral nawa ang nangyari sa iyong ama. Anong ibig sabihin ninyo, Ginoo? Huwag ka sanang mabibigla. Alam mo ito lahat ng San Diego. Ang iyong ama ay matagal nang pumanaw sa bilangguan. Tignan ninyo, ang mga Indio na walang ibang ginawa kundi maging tamad. Hindi kaya sila nahihiya sa kanilang kaugalian? Noon pa may unti-unti nang namumuo ang kituwaan sa pagitan ng iyong ama at ng padre. Sa dahilang di ko nalalaman at walang klarong paliwanag. Hanggang sa may isang Kastilang artilyero ang nadistino bilang kolektor ng buwis matapos may takwil sa kabubuhat ng kamangmangan. Patid ng mga Pilipino ang kanyang kawalang aral. Pinagtatawanan siya ng mga ito hanggang sa isang bata ang nagtangkang insultuhin ang artilyero. Naitulak ng artilyero ang bata. Agad niya itong sinampahan at pinagsisipa. Walang nagtangkang umawat maliban kay Don Rafael na itulak niya ang artilyero at humampas ang ulo nito sa isang bato. Agad namang binuhat ng iyong ama ang bata upang mabigyang lunas. Ngunit siya ang napagbintangan sa pagkamatay ng artilyero. Hinuli siya ng pulis at pinasuklaman ng lahat, maging ng simbahan. Itunuring siyang erehe at supersibo hanggang sa nabalitaan na lamang siya ay namatay na sa bilingguan. Ngunit, iyong ipagpatawad. Subalit, iyon lamang ang mga nalalaman ko. Alamin mo kay Kapitan Tiago at may mga alam din yan. Paalam na. Pinapangako ko sa iyo, aking sinta, na ikay aking iingatan, aalagaan, at ituturing na yaman. Ngayong tayo ay kasal na, lalong hindi kita pababayaan, at kung tayo man ay mabiyayaan ng supling, akin siyang paglilingkuran hanggang sa tanan ng aking buhay. Padre, hindi po namin mawari ni Don Santiago ang dahilan bakit hindi kami mabiyayaan ng anak. Gusto ko lamang naman po mapasaya ang aking asawa, subalit tila pinagkakaitan kami. Huwag kang mag-alala, Iha. Iyo bang nalalaman ang tungkol sa mahika ng pagsayaw sa Ubando? Marahil ay nararapat mo itong subukan. Maaari namang kitang samahan na manalangin at sumayaw kay Santa Clara upang matupad ang iyong kahilingan. Talaga po ba, Padre? Naku, maraming salamat po. Halika, sumama ka sa akin. Tiago, hindi ko na kaya. Pangako mo, iingatan mo ang anak natin. Hindi ko may pagkakaila, kaibigan, na nababagay nga ang iyong anak sa aking dalagang si Maria Clara. Hindi ka nagkakamali, Tiago. Tunay ngang masaya sila sa isa't isa. Subalit, paano at mangingibang bansa ang aking anak upang mag-aral sa lalong madaling panahon? Hindi ko natitiyak kung gaano siya katagal mamamalagi roon. Huwag kang mag-alala, Rafael. Habang nag-aaral din naman si Crisostomo sa Europa, ay papasok muna si Maria Clara sa kumbento upang manilbihan sa Diyos. Siyang dapat pagdaanan ng ating mga kababaihan, hindi ba?
pitong taon, ngunit hindi pa rin nagbabago ang iyong kagandahan, Sinta. Tingnan mo nga, Crisostomo. Baka ako'y makita ng Tia Isabel na namumula. Tunay naman, Maria. Hindi ko malilimutan ang tamis na iyong ngiti noong naglalakad tayo doon sa plaza. Kay sarap pagmasdan ng pagkinang ng mga bituin sa iyong mga mata. Tulad ng mga bituin sa kalangitan, hindi pa rin ito nag-iiba ng kinang narito man ako o nasa Europa. Ang pag-ibig ko sa iyo, Maria Clara, ay hindi pa rin nagbabago. Saan man panig mo. Hindi tulad mo na naabot na ang kabilang ibayo ng dagat. Maynila, Antipolo at dito sa San Diego lamang ang aking nararating. Subalit nananatili ang aking pag-ibig, hindi kailanman naglaho. Kung nariyan lang ang aking ama, tiyak na matutuwa yan sa ating narating. Oo nga pala ang aking ama. Kailangan ko siyang dalawin. Simula nandito ako sa San Diego, hindi ko pa siya nadadalaw. Mag-iingat ka, Crisostomo. Iibigin pa kita. Ano ba yan? Bakit ba ito ang trabaho ng aking narating? Pambihira. Natamaan kong bangkay. Napakahina naman ang loob mo. Pinagdaanan mo lang pinagdaanan ko nung may pinuhukay sa akin ng kura na bangkay. 10 araw na nakalibing, inaagdas na. Hindi rin nararapat ilibing yun dito. Nagtataka ko nga eh. Nararapat daw yun sa libingan ng mga injek. Napakalayo naman. Tapos yung binayad sa akin, kulang. Kaya nga yan. Hindi ka nararapat dito. Magpahinga ka muna. Ano magtutuloy? Ginoo, napapatid niyo po ba kung saan nakalibing ang aking amang si Don Rafael Ibarra? Rafael Ibarra. Parang siya yung pinahukay sa akin noong nakaraan at pinalipas sa sementeryo ng mga inchik. Hindi ako nagkakamali. Siya yun. Ano po ibig niyo sabihin? Ganito kasi, Ginoo. 10 araw matapos ilibing ang iyong bangkay ay may lumapit sa akin. Inabutan ako ng 2 ginto at sinabing hukayin ko muli at ilipat ang patay sa sementeryo ng mga injik. Napakalayo ng sementeryong iyon at pabigat ang ataol ng iyong ama. Kaya't napagdesisyonan ko na lamang itapon iyon sa ilog at umuwi. Ano? Sa ilog? Leche! Sinagsabi ko kayo ng aking ama. Di ko siya namumukaan. Pero ayos sa kanyang damit, sigurado ko isa siyang kura. Pero hindi ba't mas marangal nang mailibing sa ilog kaysa makasama ang mga inchik sa sementeryo, hindi ba? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Punyeta! Tunay ba, Padre Salvi, na ipinatapon mo aking ama sa libingan ng mga inchek? Sabihin mo ang katotohanan! Anong sinasabi, Ginoo? Ni minsan na hindi ko nahawakan ang katawan ng iyong ama. Huwag mo sa akin isisi iyan. Hindi ko nga alam kung saan nakahimlay ang kanyang katawan. Nung namatay ang iyong ama, hindi pa ukura ng San Diego nito. Kay Padre Damaso, inam na sa kanya may bintang ang iyong posisyon. Tagal naman nilang dumating. Asa na kaya ang mga anak ko? Andito na ako. Saan ang pagkain? Ito na, mahal ko. Kumain ka. Tuyo! Eto na lang ba? Saan ang mga perang binibigay ko sa inyo? Sa katunayan, matagal na naubos ang pera sa mga alak na binibili mo. At ako pa ha? Ako ba talaga? Ako pa ang may kasalanan? Mga wala kayong kwenta. Pabigat kayo sa buhay ko eh. Ha? Lamunin nyo yan, tuyong yan. Anong nangyari, Iha? Ano po kasi, Ginoo? Naghanda ako ng pagkain para sa aking 2 anak at sa aking asawa. Hindi pa po nakakauwi ang aking 2 anak, sila Crispin at Basilio. Tinapon pa ng aking asawa ang kakarampot naming natirang pagkain. Hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Mga bata, hinahanap na kayo ng inyong ina. Naganda siya ng hapunan. Opo, Ginoo. Subalit, hanggang alas 8 pa po kami dito sa simbahan.
At sa tingin mo, saan ka pupunta? Nasaan ang 2 ginto? Wala po sa akin. Itatanggi mo pa talaga? Ilabas mo! Nakikita ng Diyos ang kasinungalingan mo, paparusahan ka niya! Ngunit, sabi po ako ng totoo. Kung hindi mo aaminin na madadamay maging ang kapatid mo. Ah! 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 Kuya! Inay! Basilio, asan ang kapatid mo? Inay, si Crispin. Pinagbintangan nagnakaw ng 2 ginto sa simbahan. Hindi ko na alam anong nangyari sa kanya. Ang narinig ko na lamang ay pinagmamalupitan siya ng punong sakristan. Ayoko na, Inay. Sumusumpa ako. Ayoko na maging sakristan. Ginoo, nakita niyo ba ang 2 kong anak na sakristan dito? Paumanhin, Ginang. Hindi ko napapansin ang iyong anak. May sakit ang kura. Hindi ba't yung anak ang nagnakaw dito sa simbahan? Malaking kasalanan iyon. Kahihiyan kayo dito sa simbahan. Maaari na kayo umalis. Alis. O mga anak ko, nasaan na kayo? Lubos ako nag-aalala. Kung hindi ako nagkakamali, Ginoo, dito sinasabi nilang huling hantungan ng iyong ama. Nakakapot mang isipin, subalit wala akong magawa. Naisin ko man ay hindi ko magawang lumusong upang hanapin ang bangkay ng aking ama. At wala rin akong panahon upang aksayahin ang oras ko para sa wala. Ang magagawa ko na lamang ay ituloy ang kanyang legasiya. Simula na mag-aral ako sa Europa, nakita ko ang malaking pinagkaiba nito sa Pilipinas. Sa tingin mo, Ginoo, ano maaari ko may ambag rito sa San Diego? Nakakahiya man tanggapin ang iyong alok, Ginoo. Subalit, batid ko ang kakulangan ng pasilidad para sa edukasyon ng San Diego. Maraming nais mag-aral, subalit nalilimitahan dahil sa kakulangan ng lugar para pangasiwaan ang kanilang pag-aaral. Asahan ninyo, Ginoo, magsimula rin ang proyektong ito sa lalong madaling panahon. Ako, maraming salamat po, Ginoo. Napakalaking tulong po nito sa bayan ng San Diego. Narito ka na pala, mahal ko. Kamusta naman ang inyong pamamangka kagabi? Ay, wala namang nararapat ikwento. Dali, kwentuhan mo ako. Nais kong malaman kamusta ka. Hindi, Salome. Huwag na natin pag-usapan. Bakit ka umiiyak? Hindi ko na kayang manirahan dito na mag-isa. Simula na namatay ang aking ina, ay ikaw na lamang nagbibigay liwanag sa bawat araw ko. Nais kong bumalik na ng Mindoro upang makasama ang aking pamilya. At sana'y makasama kita. Hindi maaari. Marami pang katanungan ang hindi ko nasasagot kung paano humantong sa kahirapan ng aking pamilya. At ang aking buhay ay utang na loob ko sa binatang mula sa Europa. Kagabi niligtas niya ang aking buhay. Alam kong mali ang umalis sa San Diego at ibaon na lamang sa limot ang kanyang kabutihang loob para sa akin. Ipagpatawad mo, Salome. Ngunit hindi na kita makakasama muli. Kung gayon, dito ko tumira sa kubong ito kapag ako'y umalis na. Sapagkat dito mo marasasariwa ang ating mga alaala. Pagpatawad mo, Salome. Tinuturuan mo lang ako makalimot. Pero kaya alis na. Ikaw, Ginoo, ano may mumungkahi mo sa akin para sa proyekto kong ito? Maraming nagkakamali sa ganitong bagay, Crisostomo. Maraming nagmamadali at ninanais matapos ng kanilang proyekto sa napakamurang halaga. Ngunit, ipaaalala ko sa iyo, Iho,
Maraming buhay, lalo ng mga bata, ang nakasalalay sa gusaling ito. Anumang uri ng pagtitipid ay isang malaking dagok sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Huwag na huwag kang magtitipid sa proyektong ito, Crisostomo. Umarkila ka ng mga bihasa at tunay na alam ang kanilang gagawin. Naintindihan ko, Ginoo. Maraming salamat. Namamalimos po mga Ginoo, mga ginang, mga binibini. Ipagpaunan mo, Ginoo. Ako po kahit anong kaalagaan lamang po ay aking tatanggapin. Maraming salamat po, Crispin! binibini. Basilio! Mga anak! Asa na kayo? Nakita niyo ba ang anak ko? Nakita niyo ba ang anak ko? Umuwi na kayo! Inang, nakita niyo ho ba ang aking anak? Sila Crispin at si Basilio. Ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Pakiusap din. Pakiusap. At sino nagsabing pwede mong hawakan ng aking damit? Hindi mo ba alam na napakamahal niyan? Ni buhay mo hindi mababayaran ito. Crispin! Basilio! Inang! Pakiusap. Sino ba yung Crispin at Basilio na hinahanap mo? Ah, oo nga pala. Wala akong pakialam. Alam mo, doon ka nababagay sa labas ng San Diego, kasama ng mga Indio. Ha ha ha. Alis, hampas lupa, alis. Ayudar a los demás alegra el Señor, pero causar el sufrimiento de otro le enoja. Tumulong kayo sa inyong kapwa kung nakailangan. Pero kung ang inyong pagtulong sa isa ay magdudulot ng pasakit sa isa pa, mas mainam na wag na ninyong piliin makailam. Tignan naman ninyo ang nangyari noon sa San Diego. Sa kagustuhan matulungan ng isa ay nakapatay naman siya ng artillero. Estupido! Nakatulong nga siya sa isa, subalit nagdulot naman ng pinsala sa isa pa. Dawaldas lamang ang pagkagalak ng Diyos sa kanyang pabuting mithiin, sapagkat siya pa rin naman ay nakagawa ng mas malaking kasalanan. Mag-iingat kayo, Ginoo. May nakaambang pangalan sa inyo sa inaugurasyon ng inyong proyekto. Huwag na huwag kayong tatayo sa ilalim ng pambuhos ng semento. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa proyektong ito. Batid ko, marami sa atin ang naghahangad ng institusyong pang-edukasyon. At ito na yun! Proceder! Ginoo! Ginoo! Ah! Budget lamang ito ng mga kaguluhan dulot ng mga kaaway. Nag-iingat kayo. Mayroong mahihirap at mayroon ding mayayaman ng galit sa iyo. Isa lamang sa mga manggagawang may lihim na galit, Ginoo. Kaya't bago pa mapunta sa iyong pahamak ay inuna ko na mabaling sa kanyang pamakan. Hindi ko pa rin alam kung bakit tila may sumisira sa aking plano sa San Diego. Winawaldas mo lang yung pera sa pag-akila. Sa mga kunyari, eksperto sa tatayo ng mga bisali. Palpak rin naman. Ano ang ibig sabihin ninyo, Padre? Iyang mga nagpapakilalang eksperto na yan, nagdudurong-durungan lang naman yan. Ngunit na bagay. Madaling mapaniwala ang isang ututong katulad mo. Pahalutod ng utang. Kailan mo wag mo lalaitin na aking ama? Punyeta! Crisostomo, kumalma ka. Pakiusap. O manhin mga kaibigan, ako'y lilisan na lamang. Sinasabi ko sa iyo, Maria Clara, ikakapahamak mo lang ang pagsama kay Crisostomo Ibarra. Kung makita ka man ng sino man kasamang ekskomunikado, ay maaaring mapahamak ka pa. Subalit, batid ko naman ang sakit na nadarama ni Crisostomo. Alam ko, Maria. Subalit ito ay para na lamang sa ikabubuti ng lahat. At bilang pagrespeto na lamang sa desisyon ng ating kura.
Hindi ako sangayon sa desisyon ni Padre Damaso. Hayaan ninyo. Susubukan kong kausapin ng Arsobispo upang maibaba ang hatol kay Ibarra. Kilala ko ang binatang iyon. Matalino at hindi anumang gagawa ng mali. Ngunit, hindi ko naman siya maaaring madalaw. Elias, salamat pa rin sa pagpaparating ng balita. Ginoo, kung ang kapatid na namatay sa inaugurasyon ng paaralan kapon, nais ko lamang lumapit upang humingi ng pera kapalit ang kamatayan ng aking kapatid. Ano kapalit ng kamatayan? Paumanhin Ginoo, ngunit natitiyak ko wala akong kasalanan ni Ran. Malamang, alam ng aking asawang doktor ang lunas nila yan. Tama ba, Tiborcio? Sa tingin ko ay ang sakit ni Maria Clara ay hindi naman na lumulubha. Marahil ang katawan niya ay unti-unti nang nakakaraos. Buhat ng pag-inom mo ng tsaa ng tawa-tawa. Oh, Tiborcio, napakahusay ng aking asawa. Malamang ay pinahintulutan ng Diyos ang iyong paggaling buhat ng iyong pangumpisal. Darating na Sabado ay muli kang bumalik sa simbahan upang mangumpisal at manalangin. Subalit, napakalaking kaguluhan ng iyong nais na mangyari, Pablo. Napakalaking paghihirap ang dinanas ko sa bayang to, Elias. Ang aking anak na babae, pinules siya na isang napakawalang iyong pari. Aking mga anak, nakulong ng walang patunay. Pakiusap, Pablo. Kung maaari, pigilan mo muna ang iyong plano. Nakakagalit, Elias. Nais ko lamang magkaroon ng pananagutan ng dapat panagutan. Nais ko'y hustisya. Pakiusap. Susubukan kong kausapin ng isang mayaman sa San Diego. May connection yun sa Kapitan General. Maaring dinggin ito ang ating mga hinaing. Paano mo naman nakukumbinsi ang isang mayaman na iyan? Hayaan mo ko, Pablo. Pagka hindi natin ito makumbinsi ay susama ako sa iyong hukbo. Ay, sayang. Natalo na naman. Ano bang nireklamo mo riyan? Ako nga namatay ng manok eh. Lugi! Magandang umaga mga kaibigan. Walang maganda sa umaga, Lucas. Batid naman ninyo na isa ako sa mga matibay na kakampi ni Crisostomo Ibarra, hindi ba? Mayaman, may kapit sa pamahalaan, maraming koneksyon. At saan tutungo ang iyong sinasabi? Lukas, tayong lahat ay biktima ng panghapi ng mga praile. Maging kayo, hindi ba? Ang inyong amang pinahamak ng mga gwardya sibil? Mainihand ang paghihiganti si Ibarra matapos ang mga naging kawalangyaan ng mga praile sa kanyang pamilya. May kapit na yun sa pamahalaan. Makikisa na lang tayo. Ano sa tingin nyo, Tarsilio? Bruno? Kung siya lamang ang pag-uusapan, hindi na ako magdadalawang isip pa. Sagot ko na rin ang aking kapatid. Oo, para kay tatay. At tingnan mo nga naman kung sino ang dumaraan sa harapan ng pamamahay ko. At anong pagkaalam mong pangit ka? Pag may aliwa ang kalsada nito? Sa lahat pa ng makikita ko sa napakaganda kong balkonahe ay kayong mag-asawang hipokrita pa. Ano bang may pagmamalaki mo, Victorina? Abay, aking asawa lang naman ang isa sa pinakamahusay na doktor dito sa San Diego. Malinis at marangal sa trabaho. Eh, ang asawa mo, isang opisyal ng pamahalaan, paniguradong abusado sa kapangyarihan niyan. Abay, wag mong idinadamay ang asawa ko rito ha. Hindi mo lubos na nakikilala ang aking asawa. Sa bagay, ano nga bang alam mo at wala ka namang niyanong level ng edukasyon? Ano? Tiburcio, ano? At magiging tipid ka na lang mo ba riyan? Hindi mo ba ako pagtatanggol? Walang kwenta, halika na nga, Tiburcio. Kahit kailan wala kang silbi. Duwag, hindi ka malang kumibo kanina. Nayamo akong laitin sa bruhang iyon, nakakainis. Linares, hamunin mo ang alferes. Hindi maaari palalampasin ang ginawa ni Konsolasyon sa akin. Tiago, huwag mo ipapakasal si Linares kay Maria Clara kung siya'y duwag. Walang puwang ang mga duwag sa nakakataas. Maria Clara! Maria Clara! Maria! Crisostomo Ibarra, tunay nga'y kayo nagkamali sa kura ng San Diego. Ang iyong ginawa ay kawalan ng respeto sa mga sugo ng Diyos. Subalit, naniniwala ako na hindi nararapat na ituring kang ekskomunikado
May panahon pa magbago, iho. Maraming salamat, Padre. Ginoo, nangiyo lamang pong pahintulutan. Ano po bang mga balak niyo sa mga kaganapan ngayon? Alam mo, Elias, wala na ako ibang nais kundi ang katahimikan. Naniniwala ako na darating ang araw na ako'y matatahimik rin. Subalit, hindi ka tanggap-tanggap ang ginawa nila sa iyo, hindi po ba? Siyang tunay. Subalit ang pag-iingay ay magdudulot lamang na mas malalang ingay. Ang pag-iimagsik sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ay magdudulot lamang na mas malaking kaguluhan. Pinahiya kayo. Nalipusta. Binato ng samot-saring bintang. Hindi niyo lang man ba po ba naisipang gumanti? Hindi ko kailangan gumanti, Elias. Hindi ko kailangan gumanti sa paraang iniisip mo. Ang pananakit sa kapwa ay magdaragdag lamang ng sakit na dapat nung una pa lamang ay naiwasan na. Maniwala ka sa akin, Elias. Hindi iyan ang kasagutan. Ang kasagutan ng pagkamulat ng mamamayan. Ang pagising ng diwa ng pagiging mapagmahal sa bayan, sa kapwa. Kung sa bagay, mula kasi isang mayaman na pamilya. May connection ka sa simbahan at sa pamahalaan. Siguro napakalaking bawas na sa mga pasanin ng mga ganyang bagay. Ikaw ba, Elias? Ano ang kwento mo? Ang aking lolo ay nagtatrabaho sa isang aklatan sa Maynila na pagmamayari ng isang Kastila noon. Maayos naman ang lahat. Natutustusan naman niyon ang pangangailangan nila, lalo ng aking lola na nagdadalang tao. Ngunit isang araw, isang apoy ang sumiklab sa aklatang iyon. Kailangang may managot, kailangang may masisi. At ang nakita nila ay ang aking lolo. Pinahiya siya sa mga kalsada ng Maynila. Nilatigo. Halos magkapira-piraso na ang kanyang mga balat. Ang aking lola naman, hindi limusan sapagkat ang asawa niya ay sangkot sa isang malaking trahedya. Naghirap kami, lalong napailalim sa pagiging Indyo, lalong gumapang sa lupa. Araw-araw kami nagdurusa para lamang makakain. At hanggang ngayon wala pa ring hustisya ang natatamo. Alam na ninyo sa linggo ng umaga, bibiglayin natin ang San Diego. Hoy! Ikaw! Taas mo kamay mo! Talikod! Sumuko ka na, Elias! No, hindi ako si Elias. Marahil ay, siya ang inyong hinahanap. Bakit ako? Ako'y napadaan lamang dito. Ginoo, bakit ako? Kung siya si Elias ay hindi niya rin sasabihin ng katotohanan. Magbati El Alvarez. Hindi ko batid kung ang nalalaman ng balita. Isang himagsikan raw ang nakahanda laban sa pag-aaklas, simbahan at pamahalaan. Marami nagsasabi na ang binatang si Crisostomo Ibarra raw ang nasa likod ng lahat ng ito. Sisiguraduhin kong hindi mahalongkat ang aking mga gwardiya sibil ang banta na iyan. Hindi ako papayag na hindi matugis ang sino mang magdudulot ng gulo sa kaligtasan ng San Diego. Ginoo, mag-iingat ka. May mangilan-ngilang balita ang kumakalat. May isang grupo raw na nais magimangsik lulan ng pangalan ninyo. Iminumungkahi ko lamang na kayo lumisan na habang hindi pa huli ang lahat. Nasisigurado ko, hindi na ninyo malilinis pa kailanman ang iyong pangalan sa oras na magudyat ang paghimagsik nila. Kung mamarapatin ninyo, Ginoo, maaari ko kayong samahan sa inyong tahanan upang may handa ang mga gamit. At itatakas ko kayo sa takip silim kung kailan maaari. Ginoo, ano ninyo si Don Pedro Ibarramendia? Ang aking lolo. Pinaikli kasi ang aming apelido na Ibarramendia sa Ibarra. Kung gayoy, apo ka na nagpahirap sa aming pamilya. Ano ibig sabihin mo, Elias? Ikaw, ang inyong lolo,
Ang dahilan kung ba't lumubog kami sa paghihirap. Siyang nagpakulong sa aking lolo. Hindi ko nababatid yan, Elias. Hindi na bale. Nalaman ko ng katotohanan at wala na akong magagawa pa. Malinas, magdadali tayo. Oh, bakit Crisostomo? Ako'y wala ng oras. Nais ko lang magpaalam sa iyo at kay Maria Clara. Di na ako pwedeng magtagal dito sa San Diego. Hindi ko naiintindihan ng mga pangyayari. Paumanhin at wala ngayon rito ang aking anak na si Maria Clara. Yung nagpasasagawa ng pag-atake, lulan ng aking pangalan. At kung ako'y mahuli, ay hindi ko na makakamit ang hustisya. Mag-iingat ka, Crisostomo. Kay grabe, sino kaya makakaisip na gawin iyon sa San Diego? Walang halong pagdududa. Pakanaiyan ng grupo ni Pablo. Hindi ba't matagal ng rebelde sa pamahalaan iyon? Mga reading mind check may gawa noon. Matagal na silang inaalipos at minamaliit at baka napuno na ng puot sa atin. Eh hindi ba't kasabwat dito ang iyong binatang si Crisostomo Ibarra? Bali-balitay isa siya sa sanhi ng kaguluhang ito. Wala kayong mapapala sa akin! Kailan mo hindi ko yung mapagkatiwalaan? Ilalagay mo sa peligrong bayang to! Isa ka lang masalo sa bayang ito! Wala kang puwag sa bayang ito! Iyote puta! Abay, ano nga naman ang aking galak? Na sa wakas ay kakasal na ang aking anak sa isang mabuting lalaki. At ako ngayon ay malaya pa sa kabila ng mga katrahedyang naganap. Walang isinisi sa akin. Walang nag-imbestiga sa akin. Teniente, maaari ka bang maimbitahan sa kasalan ni Maria Clara? Kung di lang dahil sa mga natuklasang liham ni Ibarra para sa isang dalaga, ay madali siyang mapapawalang sala. Anong ibig mong sabihin, Teniente? Walang matibay na ebidensya laban kay Crisostong Ibarra, maliban na lamang sa liham para sa isang dalaga. Wala rin itong kahulugan na siya ang utak ng mga pag-atake. Ibig sabihin ba ninyo'y malinis ang pangalan ni Ibarra? Dapat. Mabuti at isinuko mo ang mga liham na iyon dahil do'y natitiyak ko ang kaligtasan ng iyong pamilya. Bara? Elias, anong ginagawa mo rito? Malaya ka na. Crisostomo? Oo, ako nga ito aking binibini. Isang supersibo, itinakwil na ng lahat. Anong ginagawa mo rito? Ako itinakas ni Elias mula sa kulungan. Kukunti na lang mga akin natitirang panahon. Kami naiintindihan mo. May pinangako ko sa puntod ng aking ina. May bibigay ko ang pagmamahal at kasiyahan dala ko sa kanya. Subalit ito, kabaliktaran na nangyari. Hindi ko matitiyak ang muli natin pagkikita. Marahil ito nang huli. Nais kong iparating na napatawad na kita at palaging kong hiling ang kaligayahan mo. Maria, mahal ko. Palagi kang mag-iingat. Batid ko magiging masaya ka maging wala ako. Paalam na. Crisostomo, kung ito na ang huli, alam ko ang Diyos ang nagdala sa iyo rito upang ako iligtas sa aking katapusan. Hiling ko lang na hindi mo makalimutan na iniibig kita. Ako hindi mapalagay. Ilang araw na ako may sakit dahil sa kasuklam-suklam na aking nalaman.
Tayo hindi maikasal ng dahil sa isang kondisyon. Hanggat hindi ka napapatawad na aking ama, ay walang saysay ang lahat. Walang basbas ang ating pagsasama. Dalawang sulat mula sa aking ina na nagsasaad ng kanyang paghihirap at kagustuhan na mamatay ako sa kanyang sinapupunan. Ibinigay ito sa akin kapalit ng mga liham mo upang mahatulan ka. Kailangan ko ng kasagutan. Kailangan ko malaman ang katotohanan ng aking buhay. Nais kong magsisi sa aking ginawa, pero mananatili lamang akong walang mawang sa katotohanan. Hindi ko masasabi sa iyo ang tungkol sa aking ama, na siyang nagpapatay sa iyong ama. Hindi ko maintindihan bakit tutol sila na tayo'y maikasal. Sana'y mapatawad mo ko. Sana'y hindi mo ko tignan ng may paghahamak. Maria, napakabuti mo. Sapat na sa aking ikay naniniwala. Nabalitaan kong ikay kakasal na. Oo, ito'y ipinipilit ng aking ama para raw sa ikatatahimik ng aking buhay. Napakasakit, subalit ito ay para sa ikatitikom ng lahat. Nais kong maintindihan mo na ang pag-ibig ko sa iyo'y dala ko hanggang sa hukay. Ikaw lamang ang tunay kong minahal, Crisostomo. O siya, ikay umalis na, habang may oras pang makatakas ka sa kaguluhang ito. Madali! Ginoo, ikaw ba'y handa na? Handa na ako, Elias. Sumama ka sa akin mga ibang bansa upang matakasan ang kaguluhang ito. Hindi maaari, Ginoo. Paggiganti ko pa ang mga taong nagkamali sa akin. Ginoo, magtago ka! Crisostomo, Ibarra! Punyeta, sumuko ka na! Narito na ako. Ano po ang ginagawa niyo rito, Padre? Kamusta ka, anak ko? Natutuwa ang iyong ninong na makita ka muli. Alam mo ba na naglakbay ako mula probinsya upang makadalo sa iyong kasal kay Linares? Huwag niyong banggitin ang pangalang iyan. Bakit tila kayo namumutla at nalulumo, anak ko? Kung maaari, ayokong maikasal sa taong iyan. Connection lamang ang habol ng aking ama sa pagtutulak sa aking maikasal sa kanya. Ano pa bang saysay ng lahat? At saka, hindi ko siya minahal kailanman. Ako lamang ay mabubuhay sa tighati hanggang sa aking kamatayan. Ngunit, Si Crisostomo Ibarra lang ang aking iniibig. Siya lamang. Kung nabubuhay pa siya, kaya kong maghintay. Kaya kong magtiis. Handa akong magtanan upang makasama siya. Subalit wala na. Wala na akong pakialam sa kanyang kagustuhan. Nais ko na lamang pumasok ng monasteryo. anak, napakaganda mo. Napakaganda upang pumasok sa monasteryo. Makakalimutan mo rin si Crisostomo. Hindi ka dapat paginaan ng mga pader ng monasteryo. Mas nanaisin kong mapalibutan ng maraming pader kaysa mamuhay sa buhay na hindi ko ninais. Ganun ba talaga? Ganun ba talaga ang iyong pagmamahal kay Crisostomo Ibarra? Higit sa anuman ang pag-ibig ko sa kanya. Mamili kayo, monasteryo o kamatayan. Subalit, Monasteryo o kamatayan. Diyos ko, kahit ano man niyang piliin, wag lang ang kamatayan. Diyos ko, patawarin nawa ninyo ako. Sa aking ibaling lahat ng kaparusahan at huwag kayong malaklaran. Inay ko! Basilio, anak ko, patawarin mo ako. Hindi ako naging mabuting ina. Hindi. Hindi ikaw ang may kasalanan, inay. Ang bayang ito ang nagkagulo. Ang bayang ito ang naglagay sa sarili nitong peligro. Patawarin mo ako, anak. Hindi ako naging sapat. Nay!
Yo. Ginoo, ano po ang nangyari sa inyo? Sino siya? Sino siya dadalhin? Ang aking ina po. Subalit hindi ko siya maililibing sa sementeryo. Wala po akong pambayad. At hindi ako kahihintulutan ng kura. Bilang na lamang ang aking oras sa mundo. Pangako mo na susundin mo ang aking ibibigin. Pangasiwaan mo ang kayamanan ng isang binatang itinago ko sa kanyang bahay. Doon mo yun matatagpuan, nakabaon sa lupa. Sa aking pagkamatay, isama mo ako sa iyong ina at sunugin mo kami. Ano po, Ginoo? Isama mo ako sa iyong ina. Sunugin mo kami sa aking pagkamatay. At tumakas ka na dito at huwag nang babalik pa bago pa may makakilala sa iyo. Matapos ng mga masalimuot na kaganapan sa San Diego, ay nagsimula ang unti-unting pagkamatay nito. Ang dating malakas na si Kapitan Tiago ay nanlumo sa pagpasok ni Maria Clara sa monasteryo. Sumuko siya sa kalungkutang buhat ng pag-iisa. Ang Alferez ay bumalik sa Espanya upang doon manilbihan sa pamahalaan at natamo ang muling kalayaan matapos iwan ang tumatandang Doña Consolacion sa Pilipinas. Sa kabila ng pagiging pinsan ng doktor, si Linares ay namatay sa sakit na dysenteria. Ang Don at Doña Espadaña ay unti-unting naging malamig ang pagsasama. Sa kabila ng paglalaho ng tensyon, ay siya ring nawala ang buhay at sigla ng San Diego. At tila isang sumpa ng pagluluksa ang pumalit dito. Hindi ko batid, Maria, kung magkikita pa tayong muli. Marahil, ito na ang huli. Hindi ko man gusto na umalis sa iyong piling, ngunit madilim ang landas na aking tatahakin. Sariwa pa rin sa aking alaala ang iyong tinig na kay ganda, ang maamong muka at ang iyong mapupungay na mga mata. Ngunit ang mga bagay na ito ay mananatili na lamang na isang alaala. Binibini, iyong pakatatandaan na minahal kita hindi sa mga bagay na iyan. Minahal kita dahil ikaw ang nais kong makasama hanggang kamatayan. Ikaw ang dalagang nais kong pakasalan. Sadyang ang ating tadhana ay lubos na mapanlinlang. Paalam na muna aking sinta. Kung tayo man ang tinakda ng tadhana, kung sakali mang matapos itong kaguluhan, pangako, ika'y aking babalikan. Paalam muna, Maria Clara. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin lang. Tadhanang mapanlilang di hahayaan mawala pa
pag-asa ng dalawa, siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawala. Nakailang tula na, ba't tila di napupuna ang tangi kong hiling? Hanggang dulo ikaw ang kapiling. Kung pwede lang hanggang magpakailanman, hindi napapakawalan kailanman. Ang dating tamis ng pagsasama na sana. Ba't sa ating dalawa ako na lang ang natira? Tinig mong kay ganda, maririnig pa ba ang tahaking mag-isa? Kahit wala ka na. Kahit na di na tayo magsasama pa, tingin mo lang ang hiling na mag-iingat ka. All yun ora kong sinta. Hindi man tayong dalawa ang siyang huli at ang umpisa. Liham ko may matatapos na, pag-ibig ay habang buhay na. Jay on a pay. Nais ko lang naman ipahayag ang mga idinadaing na mga mamamayan. Ano ba yan? Nakikiusap kayo'y tumayo sa inyong upuan upang masilayan nyo naman tunay na kalagayan na upang sinulangan na. Ganyan ba? Ganito ba? Nasa inyo bang kinabukasan? Panay ang bukas dyan sa kaban, kasi lang inyong nagsawa. Mapagunwaring nila lang, mahusay sa paninila, lipunan ang inialang, nakapanghihina. Hindi ko masabi, baka masagi ang mga labi ng mga buhaya sa amin sa may tabi na walang ginawa kundi magpakahangal at parami. Hijo de puta, pera la pera, bayanihan una monos to dos sa sambang pagkakaisa ng taong bayan. Muchos gracias, pit señor. Muchas gracias. Hola, oh gobernador. Hola, hola, hola. Dinggin mo ang alay ko, Maria Clara. Paalam na nagmamahal ko, gusto mo Ibarra. Dama, 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 oh, dama, skama, skama, dama, 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 oh, dama, skama, skama, dama, 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 dama. Tachi Agaro. Pilipinas, dami mo nang dinaanan. Ang daming sumabit, ang daming
gumamit, bigla ka namang iniwanan. Bakit ba kasi ganon? Sarili mong uri ay hanggang ngayon kulang sa tunay na inspirasyon, kulang sa tao na merong kanyon. Maaari din may mindset mga to. Ang layo, pre! Ang layo! Hindi ko may pagkakaila, kaibigan, na nababagay nga ang iyong No. Nagpahirap sa aming pamilya. Ano ibig sabihin mo, Elias? Respect! Basilio! Siguro ng sila. 24.1, roll 3, take 1, action. Walang nga mo. Joke lang, isa pa. I-retake na lang. Scene 24.1, roll 3, take 1, action. Kung maaari, ayoko isa sa akin. Hindi Salome. Huwag na natin pag-isapan yun. Bakit ka naiyak? Hindi siya si Elias ay hindi niya rin sasabihin ng katotohanan. Sige.